dapat ibinenta. Ayan ang kwento doon, di ba? Ang nangyari, nag-loan ang Metro Pacific, ang loan na yun, ibinayad doon sa usapan, tapos ang nilon nila, ang nagbabayad, ang kondisyon. Can I get the spelling right? Yung Amara, as is na po, Amara. Amara, picturean mo ha, picturean mo na lang ha. Picturean mo na. Meron kami na ayun ha. Ayan. MOU between yung summary. Napakalaking issue po kasi dyan, yung basta na lang paglutang na kung nagbilihan sana at namagitan ng government, baka kumita pa ng bilyon ng government doon sa bilihan. Wala eh. Matalang lumutang na, nagulat na lang kami ang kausap ng PRA kasi nandun ako eh. Metro Pacific. Bakit sabi ko Metro Pacific? Amara yan, nang dumating ako rito. Pinakita ng Metro Pacific na nagkaroon daw ng anong tawag doon na yung shares of stock na nangutang sila na kinonvert nila sa shares of stock. Na ngayon, ang may-ari, convertible note ng utang. Ang utang si Metro Pacific, gagastusin daw sa project. Pero hindi. Ang utang siya, binigay doon sa Amara, umuwi na kayo. Wala na kayo rito, kami na bahala dyan. Parang gano'n na nangyari. So parang ginisa sa sariling mantika ang bayan natin. We have invited the President OIC, Mr. Steve Esteban, with us. We have also invited one of the council, Attorney Gones. Yeah. We have also invited Rodolfo Fernandez, yung isang presidente ng isang union sa security, no? Okay. And then we have also invited Arnolfo Molion, presidente din ng isang rank and file employees union doon. And of course, our long-time friend, we have also invited, and he invited also, dating in-invite din tayo, yung spokesman, yung dating majority floor leader ng Quezon City, at saka isang abogado ng masa, walang iba kundi si Mr. Ariel Hilton. Okay? So, ang flow po ng ating programa, para medyo malinaw, halika, tuloy ka. Kasi hindi maganda pag hindi ka nakaupo. Bibigyan po natin ng mga 1 minute o 2 minutes muna yung mga guests natin to have an opening statement, and then from there, magtatanong ako, at kung wala na akong itatanong, kayo na magtatanong. Okay? Para malinaw. O sige, si Mr. Steve, ano muna, Esteban muna ang magsasalita. Sir. Magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome po sa press con. Hindi ko alam kung sino nagpatawag kasi isa lang din ako sa na-invite dito para liwanagin yung issue sa Cavitex. Una, nagkaroon na po ng unang press con na mag-file po kami ng writ of mandamus sa Court of Appeal. At liliwanagin ko lang po, una, ang amin pong pag-file ng writ of mandamus ay hindi po ito dispute. Ito po ay nag-press con ang CIC at ang Metro Pacific na lahat daw ng dispute dapat may proper forum. Hindi po ito dispute ang aming dinulog sa Court of Appeal. Ito ay paghingi lamang ng tulong sa Court of Appeal na utusan itong CIC na i-turn over na sa amin ang aming responsibilidad. Kasi kami sa PIA Tollway Corporation, itinatag kami base sa utos ng toll sa TUA, Toll Operation Agreement, na dapat magtayo ang PRE ng isang ahensya o isang corporation na siyang mangasiwa sa operation and maintenance ng Cavitex. So, itinayo kami for that purpose. Noong una,
umpisahan po natin ito, 2 minuto naman yung oras ko. Umpisahan ko ito kung paano nagkaroon ang Cavite. Kung maalala nyo, 1984, may coastal highway na, di ba? Dinadaanan na papuntang Bacoor kasi nung nasa Cavite po ako na-assign during that time, diyan na kami dumadaan eh. Pero wala pang kontrata. Nung umupo po ang Pangulong Fidel B. Ramos bilang Pangulo ng Bansa, nagkaroon po siya ng bisita sa Malaysia. At doon sa pagbisita niya, nagkaroon ng magandang memorandum of understanding na nabuo para tumulong ang Malaysia sa pangangailangan ng Pilipinas. Kaya nagkaroon ng joint venture agreement between Malaysia and Pilipinas. Tandaan nyo, nakalagay po sa first paragraph ng joint venture agreement ay for regional complementation ng dalawang bansa. Maliwanag ang purpose. Regional complementation ng dalawang bansa na ang kausap po ng Pilipinas ay ang Amara Rinong, yung Amara, tingnan ko kasi yung Amara na isang listed na korporasyon sa Malaysia, at ang Rinong Berhad na Rinong Berhad na siya ay isa ding registered sa Malaysia na korporasyon na about sa financing naman bilang construction financing. So maliwanag po na ang purpose po ng dalawang bansa ay magkaroon ng regional complementation, kaya nabuo po ang joint venture agreement na nung una napakaganda po kasi sinusunod ang lahat po na kailangan sa lahat ng dapat ginagampanan ng bawat isa. Kasi isa pang dapat nating tandaan, pinapalabas po nila sa media na 90% ang pag-aari nila sa Cavite. Hindi po. Nandyan na po yung Cavite. Ang may-ari po niyan ay Philippine Reclamation Authority. Na ang purpose ng Malaysian Corporation o ng Joint Venture Agreement ay para matapos ang project. Kaya ang pagkakaalam ko ay dati nakagastos na kasi sa take note din. During that time, ang total cost ng concession project ay nasa 6 billion pesos. Pero nakagastos na po ang PRA ng 600 million. Kaya nga, nirecognize, kinonsider ng joint venture partner na ang 10% share ng PRA at saka 90% ang share ng Malaysian Corporation. Naliwanag po, pag-aari po ng PRA, hindi po kasama sa usapan itong pag-aari ng coastal reclamation. Pagdating po ng 1996, nag-umpisa na po mag-develop, ginampanan po ng Malaysian Company ang kanilang rule doon sa joint venture partner. Nagulat na lang po noong 1998, nag-umpisa na po ng ulikta. Tingnan nyo nag-umpisa na po ng ulikta. Wala pa gaanong ginawang development, nag-umpisa na ng ulikta ang concession. Nangulikta na noong 1990, pinayagan na sila mangulikta. Pero hindi pa natapos ang project concession. Hanggang dumating sa point na siguro nahirapan maghanap ng karagdagang punto itong Malaysian Company, parang lumapit ang tao, nag-volunteer itong isang listed financing corporation ng mga Pangilinan. Na ang purpose ay magpapautang lamang, binder lamang, tinatawag na syndicated loan. So, nung mag-usap na, walang kaalam-alam ang PRA, noong 2010,
nagkaroon po ng 2000, yung uma. Ng 2006, nagkaroon po ng proposal itong project committee na ang chairman ay PRA at ang Malaysian company, nag-usap sila. So, kailangan nila mag-loan. Doon sa loan ay kailangan may assurance ang bangko na magpapautang at na mapabayaran. So, nag-demand. Nabuo ngayon ang UMA. Ang naririnig nyo na UMA, Operation and Maintenance Agreement. Nung mabuo ang UMA noong 1996, sinabi doon sa agreement, dapat 4 na taon lang. At kung hindi pa nabayaran ang utang, ay dapat i-extend ng isang extension lamang. So 8 years dapat ang total. So, take note din, ng 2010, mag-expire pa dapat ang kontrata ng 2000, nag-extend sila ng 2010 with 2 weeks before magpalitan ng presidente ng Pilipinas. Pinirmahan, nag-extend ng isang 4 na taon, 2010. Hindi ba expire yung kontrata na isa? Sinigurado, in-extend ulit ng 2011. In-extend ulit ng 2017 na illegal na po yung ginawa. 2017. Tapos, humirit pa ng isa. Nag-request ulit ng hanggang 2021. Yeah. 17 to tapos 2021. Meron pa rin nakasalang na pag-uusap. I-extend pa rin sa 2023. Hindi na pumayag ang PRA during that time. Kasi ako po bilang caretaker, ako po ay membro ng governing board ng PRA na sinasabi, wala daw ako authority mag-file ng kaso. Eh kahit sino-sino Pilipino, niluluko mo na, pwede mo kapag-file ng kaso. Eh lalong-lalo na, membro ako ng governing board ng PRA. At ako po ay nakakuha ng board resolution para empower sa akin na mag-file ng kaso dahil sa nawala namin tungkulin na ayaw nilang i-turn over sa amin. So, balik tayo doon. Noong 2021 nag-expire, August 24, 2021 nag-expire ang kontrata. Hindi nagkasundo doon sa hiningi nila na another extension. So nag-expire, kinansila na po ang UMA, yung Operation and Maintenance Agreement. That means, dapat i-turn over na ng Malaysian company ang operation doon sa Public Estate Authority Tollway Corporation na itinatag ng PRA ayon sa instruction ng kondisyon sa TUWA na magtayo ng korporasyon para siyang mga siwa sa pangungulikta at pag-maintain ng toll operation. Doon po nag-umpisa ang PIA Tollway Corporation. Ngayon, nung mag-expire na, dapat ibalik na ang operation. Kaya ako, napunta lamang ako doon na magkaroon po ng suspension ang dating general manager na siya din ang aking president doon sa PIA Tollway Corporation. Kaya nung masuspendin ko sila, ako po ay naatasan ng board para magiging caretaker doon sa PIATC. Napagdating ko doon, tinanong ko, unang tanong ko, ang daming problema, anong ginagawa ng joint venture partner? Kasi wala tayong magagawa, kasi may UMA pa. Kumbaga, hindi pa na-turnover, wala pang transition. Nagkaroon po ng joint committee meeting ang PRA at PIATC. Hindi totoo po na hindi kami nakikipag-usap. Patuloy po yung pag-uusap ng kabinti ng PRA at ng CIC. Pero ang kagustuhan po ng CIC, sila ang masusunod. At ayaw nilang i-turn over ang paghawak at pagkontrol ng operation and maintenance. Ang importante ay ang paghawak ng pera. At dahil pagdating ko po sa PIA Tollway Corporation, mayroon ng 4
na audit observation mismo ang kuha. Na kapag hindi namin kampanan, kakasuhan kami lahat, kasama ang voluntarindos ng PRA. Kasi hindi namin nagampanan ang sinasabi ng PUA na dapat kayo ang may hawak na ng operasyon, sa inyo ang kontrol ng pera, sa inyo ang depository, dapat na sa government depository bank ang pera ng PRA Corporation. Diniscuss namin po yan sa Joint Committee. Pag yun ang pinag-usapan kung ano-ano ang kanilang sinasagot, walang interest na ito over po. Dahil ang huling sinabi, para bang bakit ito, binibili na namin yan eh. Amin na yan. Next month sa amin na yan. Para sigurado sila na papayag ang Republika ng Pilipinas sa papasa kanila. Kami naman, ang stand naman namin sa PRA, wala naman kaming objection doon kung sa tingin ng Pangulo ng Pilipinas ay uunlad tayo at nagmarisol ang traffic. Walang problema eh. Ang hiningi ko lang sa kanila bilang OIC dito sa PRA Corporation, sundin muna natin ang sinasabi ng PUA na dapat i-turn over nyo. Ayaw nilang i-turn over. Sumulat po kami sa kanila. Walang kasagutan. Sinasagot nila kami sa PRA nila ina-address. Ang sabi, comply naman sila sa lahat ng PUA observation memo. Audit observation memo. Sabi ko nga sa kanila, iba po ang audit observation memo ng Philippine Reclamation Authority bilang hiwalay na agency at iba din ang audit observation memo ng PUA sa PRA Corporation. Magkaiba yun. Ngayon, 3 beses kami humingi ng tulong sa kanila. Bakit ako kailangan nagmamadali na ito over na sa amin maliban dun sa PUA? Pagkupo na pagkupo nakita ko ang anong korupsyon. Boss, mamaya lang po kasi mahaba. Okay. Ay ang ating ang spokesperson po ng PRA Corporation at tingnan natin para may susulat nila. Ano ba talagang issue? 1, 2, summary. Okay? Anong issue? Okay, magandang umaga po. Kanina po yung ikinuwento po sa atin ni OIC Steve Esteban, yung kanyang passion doon makikita nyo. No? Kung gaano po naagrabyado ang gobyerno ng Pilipinas dito sa usapan ng Cavitex. Mamaya, andyan po, meron kaming prepare na summary. Kasi in order to digest 2 or 3 decades of historical data, no, sa isang press con mahirap. So we prepared a digested background there. No? Ngayon, kaya siguro kailangan natin, ano ba yung PRA? Ano ba yun? So, yung Philippine Reclamation Authority, that was the former PEA, yung Philippine Estate Authority. Yun yung sinasabi ni Steve na nakipag-joint venture sa mga Malaysian companies. Ngayon, yun, bago pa yun, ito na, no? Yung mga, kasi edad po ni Toto Ilagan, no? Alam po yun, nandun na yung kalye, no? Nandun na. Wala namang pinagawa yung Metro, Pacific Tollways doon eh. Wala namang pinagawa yung CI, yung Cavitex Infrastructure Corporation doon, wala, nandun na yun, no? Even before they came in. So, balik tayo. So, yun po. Ngayon, yung PRA, nandun sa joint venture and because the PRA, wala sa mandate nila to administer and a tollway and collect fees na create ng subsidiary. At yun nga po yun, PEA Toll Corporation. Yun ang subsidiary corporation owned by the government through PRA. Question. Ito bang, kasi ito yung sinasabi ng CIC sa kanyang grupo ng mga korporasyon ni Manny. Si Steve daw, wala daw authority. Hindi ko totoo yun. Because
PATC was created not by a charter, but by incorporating it sa corporation code. Kaya ang dapat na mag-prevail doon, anong provision of law, is the corporation code. And clearly, the president or the officer in charge, may authority dun sa corporation. Diba? So, pero mamaya na po natin so, tuloy pa rin tayo. Ano po ang hinahabol sa kaso? Of course, a disclaimer, yung pong kasong pinahal, led by Atty. Gores as the lead counsel, mandamus. Ang mandamus, ang sinasabi, kaya ang sinasabi Steve, para sa kanya, hindi kaso yung walang dispute. Bakit sinasabi walang dispute? Kasi pag mandamus, ministerial duty. Sinasabi ng nag-file sa husgado, mga judges, mga justices, meron pong duty tong taon to, ministerial na dapat gawin, pero hindi niya ginagawa. In other words, walang dapat pang katuwiran, no? At iba pa, because it's ministerial already. They should comply it. Kaya nga, yun ang mandamus. Ngayon, ano yung pinapamandamos? Na ibalik yung operation, management ng toll. That expired na. Because it is expired and ang isang importanteng ingredient doon is the collection of the toll fees. Bakit? Kasi sa ngayon, pagka dumaan kayo, nag-RFID kayo doon, easy trip yun. O kanino ang easy trip? Pati kanila rin. No? Ngayon, sa bawat piso, 90 centavos kanila. Just lang sa gobyerno. So, meron dito summary of project income distribution. Ito ba? Na-realize na? Na-realize. So, I have here a summary of project income distribution. Ang total na share ng CIC, umabot na sa total 22 billion 926 pesos .24. Yan. As of 2022. Ang PRA share, which represents sa gobyerno, is only 10% nun, which is 2,803,801,163.14. So, yun ang sinasabi ni Steve kanina na dapat 60-40 na to in favor of the government. Bakit sinasabi 60-40? Kasi na-comply na yung mga dapat i-comply. But I will leave that to Steve kung ano yung mga dapat i-comply. Ngayon, bakit natin kailangan makuha to? Dahil luging-lugi na po Pilipinas. No? Yung private company na hindi naman original naka-joint venture ng Pilipinas, pumasok without the knowledge, no? Lately na lang, na nalaman ng Pilipinas, no? Is earning more. At pag tinanong, kayo ba nagpagawa ng kalye? O, ano pinagawa niyo? At sabi sa joint venture, nakapag-comply na yung mga dapat i-comply, yung 90-10 shifts to 60-40. Imagine kung gaano ang nawawala sa Pilipinas. And after this press conference, you may ask, no, tanong niyo po, is this the biggest tollway robbery in the history? Okay, so babalik ko po kay Steve. Nakapagpahinga na po si Steve dun sana. Okay. Sana pa tayo kanina sa corruption. Paliban po doon sa kautusan ng PUA, Commission on Audit, na dapat na sa amin na po yung pera, ay may na-discover po ako
pagdating ko doon, isang buwan pa lang ako nakaupo, nakita ko na yung matinding korupsyon. Meron po silang nilagay na modular booth na wala pong POS. Nagbabayad po yung tao, dumadaan ng sasakyan, magkabilaan, hindi po nagbabayad pero hindi po yung kasama sa nire-report nila na income ng toll operation. At hindi nila sini-inform sa amin kasi itinonover lang po nila sa amin yung trabaho. Pero yung koleksyon at paghawak ng pera ay hindi po nila na itonover. So nung dumating po ako, na-discover ko kaagad na may toll booth na walang POS. Ang POS, ito yung nagmumonitor ng transaction ba ng pera. Eh wala. Ang ginawa ko, kasi nga mahirap naman kaagad sitain, pinaran ko po ng 30 days para makakuha po ako ng data. Doon sa 30 days, nag-accumulate po ng 8 million a month doon sa isang buwan lang. Ibig sabihin, nagkaroon po siya ng more than 267,000 a day na koleksyon. Na nang tinignan ko po ang report nila doon sa financial statement na sinabi sa PRA, wala po doon. Paano ko nasabi na wala? Kasi ayon sa record po namin, ang total collection ay nasa 2 billion 444 million. Butal yun, may butal. Pero ang nakasulat lang doon sa report nila ay 2 billion 9 million. May butal yun. So nawala po ang more than 300 million. At tinignan ko lahat ng report nila, lahat ng taon, may problema. Hindi ko sinasabi may magnanakaw. Ang gusto ko, ito-novel mo na lahat ng dokumento para malaman natin at naimbestigahan ng tama. Kung ang duda ba natin ay totoo o hindi. At yan po ang nagtulak kung bakit nagmamadali kami na mag-file ng writ of mandamus sa korte. Na humingi po ako ng power o basbas ng aming governing board ng PRA at ay paliwanag ko po ang pangangailangan kaagad-agad na binigyan po ako ng authority to file action. Pero ang sabi ko nga, ito ay laban lamang ng PATC dahil ang power namin, ang mandato namin ang hindi nila ibinigay, hindi pa ito kasama ang PRA. Kaya sinasabi nila na magkaroon sa dapat ng arbitration at kung ano man ang sinasabi nilang hindi pagkakaunawaan doon sa kontrata ay dapat daw pag-usapan sa arbitration. Wala po kaming ginagalaw sa kontrata pa. Ang hinihingi namin sa Court of Appeal ay itunover mo na yung aming trabaho kasi nasa amin na terminated na kayo. Bakit hindi nyo tinutun over? Ano yung UMA? Operating and Maintenance Agreement para magamit nila, makapag-loan sila sa bangko at silang utak nun. Hindi naisip siguro na malisan ka pa rin yun. Sila ang nag-isip nun. So yung UMA na yun, alam mo nakalagay sa UMA, kung ano man ang koleksyon na makukuha sa toll, walang karapatan ang gobyerno na titignan kung i-check kung ano, kung saan ang bibili, at saan ang pupunta yung pera ko. Walang control ang gobyerno, hindi sila pwede i-order dahil private daw sila. Diba violation din ang UMA? Binigay mo ang full control sa isang private na korporasyon. Paano natin malalaman kung tama ang paggastos? Tandaan natin, bilyon ang ginastos ng PRA para magkaroon ng coastal. Nireclaim po yan ng PRA. At nag-umpisang gumawa ng kalsada ay ang PRA gumastos ng 600 million. Kaya ang bubunuan lamang ng joint venture partner ay ang 90% na sinasabing project cost, concession cost na 9 billion during that time. At kasinungalingan po yan na sinasabi nila gumastos na sila ng 25 billion dyan sa Cavite.
Kung gumastos man sila at kinurap nila yung sarili nilang pera, hindi po natin yung problema. Kasi 9 billion lang ang project cost during that time. Kaya nga nagkaroon ng hatian ng 90-10. Maliwanag po. So, yan lang po ang sa amin. Ayaw ko pong bakitin pa yung ibang issue na nakapaloob sa joint venture agreement kasi hindi po ako signatory doon. Wala akong pakialam doon. Ako po ay nagkaroon lamang ng power doon sa Toll Operation Agreement, yung TUA, na ang sinabi magtayo ng private at magtayo ng isang ahensya o isang corporation na siyang mga siwa sa pangungulita at kami yun. At ang sinabi, kapag kami po ay nangungulikta, dapat hatiin namin. Mangungulikta po kami. Pagkatapos gumastos kami sa operation and maintenance, pasweldohan namin ang empleyado, magbayad kami ng income tax ng empleyado, at ang matitira, yung net income, hatiin namin sa 90-10. After na makapagbayad kami ng corporate tax. Bago namin hatiin yan, may corporate tax na babayaran. Income tax. Ang tanong nyo ngayon, mula nang hinawakan nila, nagbayad ba sila ng income tax? Alam ko nagkaroon ng kaso ang PRA at ang sabi na panalunan daw ng PRA kasi question ng BIR, saan na pupunta yung income tax? Wala na nagbabayad kasi nawala kami sa eksena. Kami dapat namin ang magbayad ng buwis. Pero hindi po nakapagbayad. Hindi kami nakapag-perform ng trabaho namin. Kasi nga po, hanggang sa ngayon, hindi pa tinoturn over ang aming mandato. Hindi tinoturn over ang mga... Kasi walang dispute. Wala dapat dispute dito. Hiniram nyo lang yan eh. Pinahiram lang namin sa inyo yung power na yun kasi nga, kailangan nyo mag-loan para matapos yung project. Pero kung nangutang kayo na, sinabi nyo gumastos kayo ng 25 billion ayon sa presko nila, ay hindi na namin problema yan. Ayon doon sa joint venture agreement na pinag-usapan ng panahon na yun, ay nasa 6 billion lamang ang concession project. At naglabas ang pera ang gobyerno na 600 million at ginagamit mo ang reclamation land na may cost niyan sa gobyerno. Pero ang share ng gobyerno ay nanatiling 10%. At kung magkano man ang inutang mo, kung nangutang ka ng 6 billion during the time, saan mo dinala? Wala namang kami nakitang development after na magkaroon ng bayaran ng 6 billion doon sa syndicated loan. So kung yun ang niloan na yun ay para bayaran ang concession ng paghahawak ng Malaysia, ay hindi po kasama ang gobyerno doon. Tayo nag-usap-usap, hindi nga namin, nagulat na lamang kami na ang kausap na ng PRA ay ang Cavite Infrastructure Project na pag-ari na pala ng itong Pacific. Ngayon, tanongin nyo, bakit hindi question? At yun din ang sagot. Kung bakit hindi question, at yan din ang sasagot ko doon sa katanungan nila, bakit hindi OGCC ang nag-file ng kaso dahil ang statutory council dapat ng PIATC ay ang OGCC. Bakit hindi sila ginamit namin? Kasi nire-enroll din po kami. At kami ang kaharap po ng OWA. Hindi naman OGCC makukulong kapag napatunayan na pinabayaan namin sa baho namin. Ang awa lang yan eh. Tinatawanan na yan. Ilang kaso na ang natalo namin sa OGCC sa libot. Dumating po ako, maniwala kayo, hindi. 7 na weeks increase ang hindi ipinatupad ng Nito Pacific sa mga empleyado. Kaya kung bakit nandito ngayon ang mga empleyado ng Piatomi Corporation. Ngayon, hanggang dyan lang muna ako kasi nga sabi ko nga, ako po ay pag-usapan lamang namin, i-discuss ko lamang ang rate of mandamos na ipinay namin. Ayaw ko po makikisaw-saw sa usapin ng joint venture agreement dahil hindi po ako kasama at hindi ako signatory doon. At sa kalaban ng lahat, ako po ay appointed pa ng Pangulong Duterte.
Ang sabi kasi sa isang sa pagtitinag Philippine Star ata, ang sabi, naggugulo lang daw ako. Isipin mo, appointed ako ni Pangulong Duterte. Hanggang dumating si Pangulong BBM, wala po akong ginawang paggugulo. Nagkataon lamang po na naatasan ako, ma-assign doon at nakita ko po ang maling pamamalakad at ang panluloko sa gobyerno na talagang bilyon na ang nawawala. Saka kaya ako ngayon dumulog sa korte, dumulog sa Court of Appeal. Yan lang po. Ngayon, kung may mga katanungan, base doon sa pasensya po, hindi ko po sasagutin pagdating sa judicial agreement kasi yun ang tinatawag na tawag dito sa arbitration po yun. At sabi ko nga, wala namang nagpipigil. Yung ginawa ko po, hiwalay po itong usapin sa arbitration. Hiwalay po ito sa usapin sa kontrata nila. Ito po ay mandato lamang ng PIA Tolway Corporation. Maraming salamat po. Thank you, Steve. Okay, para makapagsalita rin naman po makikiyato, bago natin balikan si spokesman sa Kasabon. Ano po ba inyong mga mensahe, sir? Siya po ay si Mr. Magandang umaga po. Ako po yung presidente ng security po. Kami po ay masaya. Security ng alin, sir? Security marshal ng cabinet sa PTC. Kami po ay masayang nakarap sa inyo lahat ng pagtitibo nito. Gusto namin magpasalamatan na mabigay kami ng pagkakataon na may dulog sa inyo ang mga concern sa aming ahensya. Una po dito ay operation vigilance. Katulad ng epektibong motorcycle, mobile car. Tuwing kami ay nag-request ng bagong battery, tugon na sa ating PTC ay walang budget o pundo sa CIC. Kadalasan, tinutulak namin ang aming motor upang umandar. Pangalawa, naman ay ang kawalan o sirang air conditioner ng aming mga mobile car. Ito ay importante lalo na sa mainit na panahon. Sana mabigyan ng pansin ang aming hinaing magawa namin ng maayos ng aming tungkol. Sana ay may balik na sa PTC ang paghawak ng maintenance operation ng aming ahensya para mabilis aksyonan ang aming hinaing ng mga empleyado. Hindi gaya sa CIC, walang pakialam sa mga empleyado ng PTC. Maraming salamat po. Thank you po. At saka yung nandito rin po kasama natin yung presidente ng Rock and Fire, si Mr. Molion. Ito, sir. Maraming salamat po, Pinoong Tagapagputilana. Salamat pong paglilinaw, pasintabi po. Hindi po ako ang presidente ng aming union. Ako po ang nakatasang tagapagsalita. Sir Marlon, yun po ang aming presidente. Tayo ka, sir, para makilala nila. Okay. Yan po ang aming masipag na presidente, sir. Okay. Magandang araw po sa inyo. Nawa po yung pagpapala ng Diyos ay sumating lahat. Kami po, ng mga kinatawan ng PIA Tolway Employees Union o ng PIA-TIO, kami po ang union ng rank and file, ay nagpapahayag ng 100% pagsuporta sa ginagawang pagkilos ng aming management upang maibalik sa 100% na kontrol ang sa operasyon ng Manila-Cavite Toll Expressway Project o ng MACTEC sa pamunuan ng PIA Tollway Corporation o ng PIATC. Kami po ay naniniwala ng pagsasakatuparan ng pagbabalik ng kontrol sa PIATC ng operasyon ng MACTEC ay lubusang magiging kapaki-pakinabang
sa lahat ng manggagawa ng PATC, partikular na po sa pagbibigay ng karampatang benepisyo at sahod naming mga manggagawa. Mahigit isang dekada na kaming pinagsasamantalahan, daigno, isang dekada, at nagtitiis sa mababang pasahod at isang dekadang hindi gumagalaw ang aming mga sahod. Isang dekadang pinabayaan at init sa pwera ng CIC o ng Cavitex Infrastructure Corporation sa hindi nila pagsunod sa lahat ng utos ng korte man o ng gobyerno. Sabi, dahil sa pag-ipit at paggipit nila sa pondo ng mga empleyado ng PATC. Lubusan din po kaming naniniwala ang pagbabalik ng buong kontrol sa PATC ng operasyon ng MACTEC at pagsasayos ng karampatang hatian sa koneksyon ay magiging mas kapaki-pakinabang sa publiko, sa mga motorista, maging sa ating gobyerno. Sa kadahilan ang kapakanan ng bansa ang siyang mandato at laging isinasaalang-alang ng PEA Tollway Corporation. Sa punto pong ito, kami po ay tahasang nananawagan na samahan nyo kami at suportahan dito sa aming pagkihamok na ito. Muli po, magandang umaga, marami pong salamat at nawa po'y kasihan tayo ng pong may kapal. Okay, salamat. And now, ibibigay po natin sa inyo yung isa sa mga council ng PEA Tollway Corporation, si Atty. Forrest. Good morning po. Ali, ako po yung legal manager ng PEA Tollway Corporation. First and foremost, good morning, and I'm always one with Sir Steve with regards sa battle na to, and I admire his passion for public service. The first time that I came in the company, I was already thinking na yung Cavitex na tinatawag nila is a privately owned tollway, but the way he presented it, like kanina, I think nabigyan tayo ng background, ano yung nangyari talaga dito. This is actually owned by the government. So, to be clear lang din, and as much as we want to focus dun sa Mandamos case, we just stick to the facts here. Why did we file the Mandamos? So, ang mandate talaga kasi ni PATC here is to operate and maintain and connect tolls in the Manila-Cavite Toll Expressway project. And this was also emphasized sa articles of incorporation namin. Just like what Attorney Hinton said, we are a GOCC without original charter. So we are governed by the corporation code. Now, on the other side, si Cavitex, si CIC, their mandate is limited to design, construction, and financing ng project na to. So, malinaw po doon kung ano yung rights and obligations ng parties. Why did the CIC came into the picture? Now, ang source of right nila kasi dito yung tinatawag natin na Operations and Maintenance Agreement or yung OMA. And as explained earlier by Sir Steve, this was already expired way back 2021. Although nagkaroon yan ng mga transition committee, ang tanong din do, what happened to this committee? And 2021 pa yun, now we're here in 2024. So, what happened here? So, sila namin naisip na, I think it's time to, for the government na to exercise yung karapatan, ibalik ulit. So, under the rules of court, yung Mandamos, it's a special civil action. Ang purpose kasi nito is to, when a corporation like the CIC unlawfully excludes another from the enjoyment ng right niya on the part of PATC, ano ba yung right namin na na-violate dito? It is yung to operate and maintain and collect tolls in MCTEP, no? In Manila-Cavite Toll Expressway project. So we filed that case on the basis of that, and at the same time, by virtue of the, in case may issue writ of Mandamos, ang gagawin ng Court of Appeals dito is they will issue an order commanding them to perform yung act na hinihingi namin. So doon lang kami nag-i-stick. With regard dun sa mga other issues,
especially with regard to the JPA or OMA, outside na kami doon. So, sinasabi rin kasi nila na we are subject to this arbitration or dispute resolution. Well, this is a different action. It's an independent action, and it may proceed independently on whatever action that our mother corporation may file against CIC. So, yun doon lang kami muna focus sa area na yun. And Mandamos, we filed it before the CA, so we're just waiting for whatever action by the Court of Appeals. And at the same time, to protect the rights ng mga employees namin, I think now is the right time din to file. And like what Sir Steve mentioned earlier, assuming, kasi yung defense din nila, sinasabi nila walang authority si Sir Steve with regard to the filing of this case. No? Assuming na may ganun nga silang findings or opinion on that matter, di ba, since this is government-owned property, di ba dapat may karapatan din naman ng mga taong bayan to file or to question what is happening in this project, no? na dapat pagmamayari ng gobyerno. So dapat lang din na dapat malaman ng buong bayan yung totoong nangyayari at kondisyon ng MCTEP. In fact, meron na kaming mga in case makuha namin yung collection, yung mahalaga talaga kasi para ma-satisfy whatever yung needs ng mga ma-meet yung mga demands, yung like yung sa mga sasakyan namin, like what our troll supervisor mentioned earlier, talagang luma na sila. So we want to at least compete with the modernize. We want to compete with the private sector. No? So we can only do that if we have the control of the funds and we exercise our mandate. So for now, yun lang po siguro. Okay. Sige, kanina ko pa nakikita sila na gusto na rin magtanong. So, sinong unang magtatanong? Wala na rin akong magtatanong, kaya kayo na. Sandali, may tatagdag lang daw si Attorney Hinton. Okay, doon sa mga lumabas na press release ng Metro Pacific, yung iba doon yung iba doon nasagot natin. Pero meron silang ni-raise na dalawang puntos. Number one, ang sabi nila, walang technical capability ang gobyerno mag-implement ng tollway. Kaya takot na kagad nila yung mga tao. Diba? Tinatakot na nila yung mga motorista na magiging hindi maganda yung serbisyo. Diba? And that's an insult to us. Yung mga, di ba, yung mga nasa toll booth, atin na yun, di ba? Empleyado na natin. Mga nasa toll booth, empleyado na ng QATC. Pangalawa, hindi nga yung binibigay yung pera ng gobyerno para ma-perform namin yung aming mga dapat i-perform dyan. Pangalawa, they said, we are already talking to the Department of Finance to buy out the 10% share of the government dito sa Cavitex. That's a misleading statement. Bakit? Number one, hindi 10% lang ang interest ng pamahalaan dito. As Steve has said, wala pa nga kayo CIC, wala pa yung Metro Pacific, nandiyan na yun, reclaim na yan, naging-ekali na yun. Ano ba pinagawa nyo? Diba? Yung 10% na yun represent the original sharing ratio of 90-10. So it's a misleading statement to say na ang pag-aari ng gobyerno dito sa proyekto is limited only to 10%. Well, that's a misleading statement. Bakit nila sinasabi yun? Because ang offer nila, take note, ang offer nila at lumabas sa media to buy out that 10%, allegedly 10%, is 2.5 billion pesos. Abay, napaka-mura naman yun. Bakit? Kanina, binanggit natin. Yung kinikita dyan at 170,000 passages of vehicle
in 1 year, kumikita ng mga 2.5 billion pesos na. So yung pinayad nyo, yung ino-offer nyo, isang operation lang nyo. Diba? Isang taong operation na. Yun lang. 2.5. Eh paano pa yung kinita nyo ng 22 billion plus in the past? Diba? Eh sobra naman yan. No? Sino ang papayag na namumuno sa pamahalaan o opisyal ng pamahalaan sa ganung offer that it is too unconscionable? No? That is why sinasabi namin mas kikita ang pamahalaan, mas pabor sa pamahalaan na ang mag-operate nito ay pamahalaan. Bakit? Because we will earn more. At hindi naman masisiro yung kabila. Hindi sila masisiro. Why? Because they still get 40%. Wala naman yung ginastos. Diba? Abay, ano pa? Wala na kayong ginagawa. May 40% pa kayo. Kumita na kayo ng 22 billion plus. Diba? Now, you tell me, is this not the biggest tollway robbery in history? Pag-isipan niyo mabuti. Now, if they will talk to the finance department, we will also talk to them. We will tell them, mga bossing, no? Tingnan natin, tingnan yung offer ng mga yan. Okay, isang taon lang, recovered na nila. Over and above yung mga kinita pa nila for how many years. Kayo ba, ngayon, sinasabi na, nalulugi nga kami dyan eh. Ha? Lugi pa kayo dyan? Abay, kung nalulugi kayo ng 20 years, eh, anong klaseng, ano yun? Di ba? O, ngayon, sabi nila, meron pa kaming additional investment dyan. Ito, alam niyo yung joint venture agreement, ang pinag-usapan lang doon, phase 1. Ang kanilang mga additional na sinasabi nilang investment, etc., loan, is not phase 1. Because phase 1 is 100% completed, which is one of the requirements para mag-shift ng 60-40. Ginagamit nila yun, yung mga additional na yun, to frustrate the government from getting that 60-40, which the government is already entitled to. Kailan tayo matatapos? We will not finish this. Kaya nga sinasabi nga ng mga abogado namin, this is an impossible condition. Dito, na it is impossible to accomplish. Bakit? Paano ako makakabayad sa'yo eh? Pautang ka ng utang. Invest ka ng invest sa iba. Samantalang pinag-uusapan natin phase 1. Parang, okay, hanggat babayaran ka pag tapos na itong bahay na to, ha? Ay, tapos na. Hindi, meron pa rin isang pinagagawa eh. Eh, hindi naman yan pinag-usapan eh. Ito lang. So, yun ang nangyari. So, if they will talk to the Department of Finance, rest assured, no? PRA, headed by Attorney Alex Lopez. By the way, ang PRA, chairman natin, sa Attorney Alex Lopez, supports this mandamus case. Sinusuportahan niya to, no? Itong action ito. Yun lang po. Okay, thank you. So, now, punta na tayo sa mga magtatanong po kung sino. Sir, clarification lang, yung 1 billion na sinasabi nyo, a year po yun? Or per month? Yes. A year. Yun yung that 2 point something. Kaya yung losses na 1 billion na hindi. Ang losses, parang ito yung 2.5 something, 90-10 pa rin. Pero pag ginawa mo na 60-40 yun, di ba yung 40, yun ang nawawala. Ako siya, how much? How much po yung 40? Mga 1.4. Oh. Sino? Sir, Hindi, sandali. Hawakan niyo po yung mic para marinig mo mamaya. Identify yourself. Okay, bakit po ba yung computation? Tapos isa pa sir, may binanggit si Sir Steve kanina may isa siyang book na nakita hindi nakadirect sa POS. So most likely, how much yung nawawala pa sa gobyerno doon? Nakita nung hindi nakadirect sa POS. Balikan natin yung tanong. May kausap ka sa buong. Gina, what's the question? Sir, paglilinaw lang din po, yung pong CIC, wala ng personality na i-offer
Oo, tapos na. Kailan po natapos? Kailan natapos? Kailan yung August 25, 2021. So, ibig sabihin, dapat turn over na sa government. Pero nag-file po kayo ng petition for mandamo sa Court of Appeals. Sino po ba dapat talagang mag-file? Kasi po, ang sabi nyo kanina, ang PRA ay nilikha ng isang subsidiary na PTC nga. Hindi ba dapat, in my mind, hindi ba dapat PRA ang may legal standing para mag-file siya ng writ of mandamo sa Court of Appeals to get the Okay, I let, may sagot tayo dyan, pero para mas legalistic. Yun nga, mandate kasi namin yung mag-operate and maintain ng MCTEP, Manila Cavite Toll Expressway Project. Since na-expired na yung right nila nung August 25, 2021, wala na talaga sila doon. Kumbaga itong function na to is mandate and ministerial in the part of on the part of the CIC, ministerial na i-turn over na nila yung operations and maintenance ng project sa amin. So, and we filed this, kaya kami ang may person, actually ang ano rin ng mandamos, no? Ang nasa rule, sinasabi doon, kapag walang-wala ka ng remedy in the ordinary course of law, no other plain, speedy, and ordinary, adequate remedy in the ordinary course of law, ito yung pwede mong gamitin. Now, we did not file any, kasi parang din siyang specific performance but the difference here is that we are not a party to the JDA and to the TOA. We're just a creation of the PRA. So yun yung ano namin doon. So, ang party po sa JDA... Agla ko lang dyan. Bakit PATC? Kasi ang mandate ay sa PATC, hindi sa PRA, yung pangolekta at pagmamanis ng bond. Yung PRA, nagkaroon ng kontrata sa, sa joint venture sa Malaysian company. They created the subsidiary PATC by virtue of that. Ngayon, meron personality ang PATC to find it dahil dapat yung connection at management dapat sa PATC, hindi naman PRA. So if PRA will file it, abay mas hindi yun ang may personality, but PATC. Kasi ang PATC sa kanila dapat bigay yun pangasiwa at pangunekta. Hindi sa PRA. Baliktad yung sinasabi nila. Pag ang PRA yung nag-file, sasabihin nila, ay hindi kayo pwede, dapat PATC kasi dapat ang PATC ang mga kasiwa. Ngayon, pagka ang PATC ang nag-file, ay hindi kayo kasi, PRA yung pakontrata. So, dami fito, di ba? Ano na namin yun, napag-aralan na namin yun. Thank you, sir. Okay. Yun may tanong sa 300 million, may tanong siya doon sa... Sir, yung sabi niyo, hindi siya nakadirekta sa POS. You think how much yung nawawala ng gobyerno doon na loss? Iyan din, sir, ang gusto namin malaman, matun over ang financial data sa amin. Kasi nga, wala po, para sa kalaman po ng public, wala pong pinalabas na audited financial statement ang CIC since na sila ang humawak po ng concession. Dapat kasi sa batas, sa joint venture agreement, gagawa kung sino ang may hawak ng UMA, yung operation and maintenance, sa kanya ang responsibilidad na gumawa ng audited financial statement. Hindi po sila gumawa for 14 years na hawak nila yun. Pero bago nila kinuha, bago mag-UMA, meron po financial statement na ginagawa yung PIA Tollway Corporation kasi kami ang may UMA. Sa amin dati yun. So meron kaming ginagawa. Pag take over ng CIC, hindi po silang gumawa. Ang isinasubmit nila na sinasabi nilang comply po sila sa requirement doon sa joint venture agreement. Ito po ay ang audited financial statement ng CIC. Hiwalay po ang CIC. Nag-associate. CIC yun
pwede kayo gumastos sa Calax, may Calax kayo, pwede kayo gumastos sa North, nandoon yun, nakikita namin. So hindi nyo pwede sabihin na yun ang concession, financial audited financial statement. Ang sinabi ng joint venture agreement, hiwalay na audited financial statement doon sa concession para maliwanag na magkaroon na ng termination yung mga loan at magkaroon na ng 60-40 na usapan. Hindi sila gumawa dahil itinatago pa nila ang cancellation tinatago nila ang data para hindi umabot doon na mag 60-40. Ang sabi nga sa amin ni Chairman Lopez na luko-luko ka na investor, kung umabot ka na ng 26 years dyan, hindi mo pa nabawi yung investment mo. Take note ha, hindi pa sila naglabas ng pera, nangulitan na sila. Kasi meron ng highway, ang unang ginawa nilang ginastusan nila yung toll plaza. Tapos nangulitan na sila kaagad. Ang usapan, lahat ng binili na concession, galing sa concession revenue ay dapat pag-aari po ng concession na dapat kami ang may hawak sa PIA Tollway Corporation. Kami ang naatasan ng batas, kami ang mangugulikta, kami ang mag-maintain, kami magpapasweldo sa tao, kami magbabayad ng income tax return ng mga empleyado, kami din ang magbabayad ng income tax ng koleksyon at pagkatapos ihatiin namin yan sa kung ano yung sinasabi hatian, yung 1910. Pero sinasabi ko nga 2017 pa bago pumasok ang CIC, sa tingin ko kung naging totoo lang sila sa record, dapat 60-40 na po ang usapan sa hatian dyan. Sir Steve, ibig sabihin na hijack po kayo? Ganun ang nangyari. Ah, 35 years ang binigay na franchise ng TRB. So meron pa silang almost 9 years. 9 years pa, tama ba? Bilis ko naman yan. Kung ganun po, at ganun pa sila palang franchise, bakit dapat pa mag-agon? Meron pa 9 years. Okay. Yung 9 years pa Okay, pala. I was expecting that question. Ganito yan. Ang duration ng franchise, 35 years. Pero hindi sinasabi ng kontrata na 35 years kang 90-10. Hindi ganon. Anytime during that period of time, pag complied na yung mga requirements, etc., yung undertakings, you shift to 60-40 within that period of time. Kasi pagka pinatapos mo yung franchise period, there is nothing more to share 60-40. Why? Because tapos na. So yung pananaw na, ay hindi, may kontrata kayo na so 90-10 pa rin yan. Hindi. Within that period of time nga, dapat mag 60-40. Because the 60-40 can be achieved within that period of the franchise period. Sir, sino nag-issue ng franchise? Sino po TRB. So, can the TRB revoke it kung may mga violation ginagawa? Can the TRB revoke the franchise kung may violation ginagawa? Ito, dapat taga-TRB. Magandang katanungan po yan, pero tulad ng sinabi ko kanina, limited lang po kami sa doon sa Mandamo sa ipinail namin kasi nga dahil sa baka i-invoke na naman pin nila yung arbitration na hindi po kami kasama talaga doon. Kaya iniwasan ko po na mabanggit ang mga issue tulad yan. Tama po yun na dapat na nasita yun ng government lawyer natin, either the TRB, PRA, dapat nakita yun. It takes napakahabang panahon na kung hindi pa ako naging OIC. Take note nasa 7 months pa lang ako doon sa PIA
Tollway Corporation na naging caretaker nung mawala po si dating General Manager Rubiato nung masuspecte. Pero bago ang lahat dyan, baka makalimutan kasi nung nakalang press con, hindi po namin na ilatag yung authority ko from the board. Abasa ko po kay attorney po, ang authority from the board, na binigyan po ako ng authority na mag-file ng kaso. We have here the Secretary Certificate from the Philippine Reclamation Authority, which is our parent corporation. This was certified by the Corporate Secretary, Mark Arthur M. Catabona. So this is a resolution number 5966 series of 2024 entitled Approval of the Grant of Authority to Director Dioscoro E. Esteban Jr. for purposes of filing a petition for the issuance of writ of mandamus against Cavitex Infrastructure Corporation. So, nakalagay din dito na PRA recognizes yung clear and unmistakable exclusive right of PNEC to operate and maintain the Manila-Cavite Toll Expressway and at the same time, ang participation lang ng Cavitex dito or CIC is with regard to design, construction, and financing. So, in view also of the COA findings, dapat may full reversion na ng operations and maintenance. And to show support dito sa filing namin ng mandamus, the Philippine Reclamation Authority issued this certificate of Secretary Certificate as a further grant of authority to our OIC, Dioscoro E. Esteban Jr. Thank you. Sir Steve, wala kayong planong mag-file ng petition sa PRB kasi at the same time para mas stop na yung kanilang operation? Magandang katanungan, sir, no? Sabi ko nga sa iyo, 7 months lang ako, pero naka-establish na ako ng Rito Mandamos na doon po sa turnover mag-umpisa po yung mga agam-agam natin. Kasi ka, di ba, private sila, hindi sila pwedeng i-audit, pero sila po ang nagdidikta ng COB, yung Corporate Operating Budget. Sila din nagtitingin, sila din, walang kontrol ang gobyerno sa paggastos nila. Hawak nila eh. So hindi sila ino-audit ng kuha. Pero pag sinabi nila sa PRB, kami ay magbabudget ng 600 million. Pero narinig nyo kanina yung mga empleyado na nadagdag ko roon. Wala apik-apik sila sa mga aparato, sa mga equipment, sa pasweldo. Saan pupunta ang 600 million? Hindi pwedeng tanongin ng kuha kasi hindi po sila government. Naintindihan po natin, iyon po ang kailangan na kukunin po namin muna ang mga data para makapag-umpisa kami kung ang mga agam-agam po natin ay may supporting data ba ayon sa data makukuha natin. Dinuulit ko, wala po kami dito. Hindi ko po tinuturing na pagtuin na kaso eh. Sabi ko nga eh, humingi lang kami ng tulong para ito over yung karapatan namin. Kaso ba yan? Hindi naman kaso yun. Wala pa kami sa kaso. Reto Mandamos lang na humingi kami ng tulong para utusan yung aming kausap na hindi naman dapat siyang kausap. Hindi nyo ba natanong kung bakit paano naging pumasok lang ang CIC sa eksena na nangulikta lang at nag-ayos ng mga toll increases. Tingnan nyo yung data, sila lang ang nag-process palagi ng toll increase, pero wala po. Kung ano man ang ginagawa nila ngayon, yan po ay nakolekta na nila yan. Nakakong panahon. Nakapangulikta muna sila bago sila gumastos. So, yun po. Lahat ng po yan, masasagot natin ng nasa tamang data, kasi tulad ng sinabi ko, wala po silang ginawang audited financial statements ng concession. Even yung mga biniling sasakyan namin noon, yung biniling sasakyan ng mga Fiat Tollway Corporation, pag luma na, nawawala na. Sa bahay. Hindi mo na makikita kasi nga, hindi mo nga sila pwede i-audit kasi nga, private sila. Pero may 10% po ang gobyerno doon, hindi nila basta-basta ibinta o itapon o ipadjunk yung mga items na yun. Kasi lahat po. At maliban doon, hindi 10%. Dahil ayon sa joint venture agreement, ano man ang gastusin mo dyan, kapalit po yan ng 90% na kinukulikta mo.
So lahat ng binili, bayad na yan sa'yo. Diba? Kasi concession asset na yan. Huwag mo nang i-claim ang 90% mo doon kasi wala na yun. Naintindihan po natin, kung kayo ay may pag-aari sa buong Cavite na 90%, yun pwede niyong habulin na may 90% kayo kapag naluma na yung sasakyan. Pero hindi ang usapan ng 90% ay share sa koleksyon. Oh, yun na lang. So marami po ang marami pa madidiscover natin pag nahawak po natin yung mga dito. Ngayon, mabalik po tayo doon sa Uber. Sana naman ang gobyerno natin, hindi naman siguro ganun kabubo para ibigta mo yung kumikita ng 2.4 billion taon-taon, ibibigta mo lamang ng 2.5 billion na ang koleksyon hanggang 11 years pa. Diba? Sana naman mapag-isipan ng gobyerno natin na yun kasi ang pinagyayabang. Actually, nagkaroon ng isang pagkakataon, hindi totoo na hindi kami nakipag-usap kasi nagkaroon ng isang pagkakataon na pinatawag po kami ng Metro Pacific at nakausap namin si Secretary Bill Singson. At doon, nung sinabi niya sa amin na talagang gagawin nila ang lahat para mabilingan nila, makuha nila yung Viatory Corporation, yung franchise. Kaya ang sagot lang namin sa kanila, kasama ko po yung ibang board of directors, sino kami para puntahin, sino kami para hadlang sa pag-unlad ng bayan natin. Ang sa akin lamang, sir, sana bago tayo umabot doon sa buyout na yun, dapat i-comply naman ninyo yung audit observation memo ng COA. At doon niya palang nalaman. At sinabihan niya yung CIC, i-comply nyo yung kailangan ng Viatory Corporation. At nangako sila sa 4 days, i-comply daw nila. So ang sabi ko sa Secretary, parang hindi naman seryoso sila. 14 years na wala silang financial statement. 4 days lang ang kukunin. Hindi kaya daw nila. Bigyan mo ng chance. Umabot po ng 2 buwan. Wala po kami nakitang compliance doon sa pinag-usapan namin. Ngayon, mismo doon sa Telstar sinabi yan, gugulo lang ako. Sir, nag-usap tayo ng lalaki sa lalaki at sinabi ko sa iyo, wala kaming pakialam kung ibenta ng gobyerno o hindi. Wala kaming pakialam kung anong magiging usapan nyo sa Department of Finance. Responsibilidad ko po bilang highest officer doon sa agency ay i-comply. Matagal nang tinatanong ng COA. Ayaw ko naman madamay pa ko sa pati ako magkakaso na wala akong ginawang kasalanan doon. So in-comply ko lang po. At isa sa compliance, dahil ayaw niyong i-turn over, sir, ayaw niyong ibigay yung mga dokumento, ayaw niyo. Isa pa, sa dami pong sinisilduhan namin ng gwardiya. Kasi sila po ang kakontrata ng gwardiya eh. Multi-million ang sinisilduhan namin gwardiya. Pero wala ka makikita gwardiya na naka-duty na ganun karami. Diba? Kasi hindi mo kasi sila pwedeng tanungin. Dahil sa UMA, hindi sila pwedeng tanungin. Sila lamang ang may control. Kaya nga, walang may nagtanong ba kung questionin yung UMA. Walang darating tayo doon. Pero yun ang sinasabi, kasama po yun doon sa mga arbitration na mangyayari. Pero yun sa amin po, hindi po ito kasama sa arbitration. Sir Steve? Sir, ano pa sa dami po ng sinasabi ninyo? Sa palagay ninyo, dapat sampanan ng kaso ng corruption? Actually, dapat noon pa eh. Pero alam mo naman, napakagaling po ng aming chairman ng PRA at may hinahon. Alam mo naman, sa galing po ni chairman, iwan ko lang kung makakaligtas po yan. Lahat natin mag-umpisa dito sa Mandamos muna para mag-umpisa namin ang paghanap ng mga dokumento. Okay. Sir, may i-add na ako doon. Meron sa Facebook, sa internet, ang sabi, kung sakali ba makuha ng pamahalaan yan, kasi buong mga motorista to nagsabi, nagtanong eh, bababa ba yung toll fee na binabayaran ko dyan? Okay,
I have the authority. Okay. This mandamus case is the first step towards that direction. Marami pang namin gagawin hanggat makuha natin yung 60-40. Pagka 60-40, malalaman na natin kung magkano talaga yung kinita nila at magkano yung dapat kitain ng gobyerno. From there on, no, we can do the math para ma-reduce yung toll fees. Ngayon, kapag ka ginawa mong simple lang, at 90-10, na 90 sa kanila at 10 lang sa pamahalaan, ito ang binabayaran sa toll. Pag 60-40 na, di ba, kayang babaan. So, ayaw naman namin ngayon pa mag-announce na, sigurado mababaan. No, this is the first step towards that direction. Sir, forcefully ba pwedeng huli na ng gobyerno? Forcefully. Panghirap siguro, process. Karsakan. Sabi nyo na marami ng pagkakataon na dapat sa We will. Sabi nga nila sabi nga grupo ni Mr. Manny Pangilinan, let's settle this peacefully. Sabi nga nila yung pag-file ng kaso, hindi ba peaceful yun? Yung sinasuggest mo, yun ang hindi peaceful. Sir, urgent concern, urgent issues, mga inutot nyo, bakit sa Court of Appeals, if it is of national interest, bakit hindi kayo dumirekta sa Supreme Court para agad-agad meeting yung matamos that's a legal strategy. para tumagal. Kaya, in fact, ang sinasabi nila, dapat sa RTC na namin i-file no, sa Court of, kasi concurrent jurisdiction naman yan. Supreme Court, Court of Appeals, saka RTC. Kapag siyempre, sa CA, may flexibility ka pa. Kasi, may Supreme Court ka pa di ba? Na pwedeng takbuhan just in case. Sir, nag-issue ba ng statement si Chairman Lopez na talagang clearly support the... Merong PRA statement. And in fact, kasi ang Chief of Staff niya nandito. May PRA statement, yung CD sa FB page ng PRA, under yung statement of support. And a while ago, if you see me talking over the phone, diba? Ilang ulit akong tumayo, no? Siya yun. At sabi niya na after this, sabi niya sa media na hintayin nyo, magkakaroon kami ng board meeting at but we have already a statement of support na nilabas yung PRA dun sa pag-file namin. Pero magsaset sila ng bago na PRA sponsored press. Sir, paano nangyari magkakaroon ng buyout kung 26 years na silang hindi pa nakaka-kolekta ng pinuhunan nila, at the same time, sabi na nalulubi sila, parang hindi yata greedy! You're right! Tama! Tama ka! Nalulubi, tapos bibilin mo? Tama! That's right! No? So you see the illogical move, di ba? Sasabihin niya, nalulubi, tapos kasi yung bilin. Tama! You're right! But that's not my statement. It's the statement of the other party based on the media releases. Sir, So, right. Tama ka. Niloloko lang nila yung gobyerno. Tama. Sir Steve, nabanggit niya po kanina regarding po sa tax. Parang tax invasion na yata. Mga tax evader sila. Nag-try ba kayo magkapag-ugnayan sa BIR? Kasi may power ang BIR mag-file ng mga kaso eh. Actually, bago ako dumating dyan sa PRA bilang member ng Governing Board, mayroong katatapusan ng kaso ng administration ng BIR. Alam ko yun ang pinag-usapan. Kaya nga, ayaw nilang, isa yan, ayaw nilang mag-file ako ng mandamos kasi nga daw baka mahalongkat daw yung kaso sa BIR kasi hindi ko alam
Sa totoo lamang po, napakagaling at napakabaitan po ni Chairman Lopez na bibigyan po kami ng tawag dito, na i-empower kami. Pero hanggang sa ngayon po, nakikipag-battle pa po ako sa legal ng PRA kasi hindi po kami basta-basta makakuha ng dokumento. Ang dokumento na ito, sarili po namin hanap. Wala po kami dokumento na kuha sa kanila. Doon sa ang sabi una na, hanggang ngayon nagtataka ko bakit sasabihin nila na baka mahalongkat yung kaso sa BIR, pero sinagot ko po sa kuha, sabi ko sa kanya, kaya nga ako nandito para ilabas ko lahat kung ano talaga ang tunay na nangyayari dito sa BIR Public Corporation. Kung lumabas man na talagang may inariglo lang sila doon, that's it. Harapin natin para naman natin kung sino may kasalanan. Sir, sabi niyo, sa limang notice na dito sa Cavite, dapat nang makialam dito kasi yung 5 notice na binigay niya sa Cavite, binabali wala eh. Parang binabasura lang nila, parang ginagawa nilang isahan. Sa tingin nyo, kailangan nang makialam ang gobyerno, ang pamahalaan, ang Pangulo. Meron kasi nakalagay sa joint venture agreement na settlement of dispute. So, dadaan mo na doon bago makialam siguro yung Pangulo. Pero tulad ng sinabi ko, hiwalay po kami doon sa inaasahan nila. Madali po magsabi kasi na settlement of dispute sa New York po. Imagine kung mga 5-6 na abogado yung padala natin, magkano gagasusin na naman ng gobyerno. Di ba narinig yung sinabi ni dating Pangulong Duterte, itong mga na to, galing na itong mag-concession, pagkatapos pag nagreklamo ka, doon ka nila dadalhin sa kakampi nilang mediation. So parang ganun, nalala nyo ba ito? Sinabi ni Pangulong Duterte. So yan din pang iniiwasan namin, hindi natin maiwasan talaga kasi aabot talaga yan doon. Sinabi ko sa inyo kanya, take note, yung first paragraph po ng joint venture agreement. Right? Sa tingin nyo ba, ground na yon para mabaliwala ang mga succeeding activities nila? Sir, parang nangyayari, parang bullying nangyayari kasi parang West Philippine Sea issue. Yes. Hindi nangyayari. Actually, yun ang napan namin. Yan naramdaman namin during joint project committee meeting na ginagawa nila. Binubuli kami. Hindi nila pinakikinggan yung side namin. Basta ang gusto lang nila, ito sundin nyo. Ito lang gusto namin. Tapos kapag hindi ka sumang-ayon, tatalikod dyan, sunod na kasi hawak ka nila yung pera. Nasa kanila yung pera. So wala kami magagawa. Na-hijack nga kayo, sir. Na-hijack. Yun, kung yan ang tawag sa mga ganun pangyayari, ganun na talaga. Pero alam ko, naniniwala talaga ako sa posisyon ng batas. Una nga sinabi sa akin, kaya mong banggain yan nito Pacific. Nagpis wala pala talaga bumabangga kahit niluloko na yung bansa natin. Siguro ako ordinary yung tao, di pa ako abogado. Kung dumating man sa buwet na gano'ng kasimple lang hiningi ko sa justice system natin, tulungan mo na lang ako na ibigay yung power sa akin, hindi pa ako matulungan, ay wala na talaga siguro tayong pag-asa sa bansa natin. Yun ang masasabi ko. Okay, dun sa nagtanong I would refer you to a PRA official statement. Ito sa PRA page nila, April 12, 2004. To 2024. April 12, 2024. Andun yung support dun sa Mandamus case. Okay? And then, siguro, sabi sa akin ng kaming Chief of Staff ni Chairman Lopez, tell the media that they will be coming out some statement and they press con pag siguro at the proper time. Attorney, ang ating mga mamabatas magaling po sa registration meron ba kayong plano na if a legislator will hear us out ngayon through the media and gusto nilang tumulong, ako, maraming salamat. Hindi pa kaya sumulat po? Hindi pa. Wala naman kami ginawa. Kung may initiative ng Congressman. Boss. Sino nagsabi? That's unofficial. I read it also. No? That is a diplomatic way of just saying, sige, tingnan natin.
Ganun lang. That is my view, no? Because, hindi, I think it was lifted from a statement of an undersecretary, no? Tama? Oh, well, I doubt if that's an official statement. But yun to consider does not mean papayag sila, di ba? That's why, when I read that, sinabi ko na kami rin, we will tell the Department of Finance na, tingnan nyo, yung 2.5, isang taon lang nila yan. No? Over and above sa kinita pa nila dati pa. Joe. Kung hindi mabigyan ng solusyon yung sabihin na ito as early as possible, ano magiging epekto sa mga manggagawa sa mga manggagawa, tuloy-tuloy yung kanilang hinain. Tuloy-tuloy yung kanilang kalbado dahil nga pala, to the members of the media, in a while, we will serve lunch. So, tapos nagpa-distribute din kami ng media kit. Yung media kit nandun yung history, yung lahat ng sinabi ni Steve from 1994 to the present. For radio reference. Writer, no? Sabi nila, nagulubi sila? Oo, sabi nila. Kumunti na po ba? Wala na po dumadaan sa Manila Expressway? 170,000 passengers a day. Sir, may nabanggit po kayo. Gusto ko lamang pong samantalahin yung pagkakataon. Maninig naman yung mga manggagawa. Kasi ngayon lang po nagkaroon ng pagkakataon na mabigyan kami ng ganitong oras. Lagi lang po namin doon sa crowd. Kaming magkakasama nag-uusap-usap ano bang nangyayari sa atin. Pero nakikita po namin na everything is being done deliberately. Just to have a public perception that the government services are poor. Hindi po totoo yun. Kanya nga po kami ay 100% na sumusuporta sa ginawang pagkilos ng aming management na maibalik sa PITC ang full control ng operasyon ng BACTEC. Kasi doon po namin nakikita na doon dagli ang masusolusyonan at ma-address ang lahat ng problemang nakikita namin doon sa loob. Let's say for example po, ako po isang electrician, aircon technician under ng engineering department. Sa simple pong pag-aayos at pag-mantine ng isang air conditioning unit, kailangan po namin ng coil cleaner. Sa hinaba-haba po ng panahon na kami nagre-request, lahat pong materialis na nare-request namin, 19 kobong-kobong na kami nag-request hanggang ngayon wala pa. Hanggang nasira na yung aircon. So anong mangyayari? Kung masisira yung aircon, walang matinong serbisyo mangyayari doon sa lane. Anong pinoprovide ng air conditioning doon sa lane? Yung system ng toll collection. Pag nawala ang lamig doon sa toll booth, magluluko yung system, yung toll collection system, na pwedeng maka-apekto sa nangyayaring transaksyon. So kaya sabi namin, ang nakikita kami naniniwala sa tingin namin, everything is being done deliberately. Doon sa mga simpleng bagay po na yun, nakikita natin sinasadya. Bakit? Gusto nilang makita sa pamamagitan nila, ginagamit ng gobyerno na pangit ang serbisyo ng gobyerno para ma-justify yung kagustuhan nilang i-buy out at ma-privatize yung PITC. Di ba? Pero yung PITC po, self-sustaining po yun na nagbibigay yun araw-araw ng kita sa gobyerno. Ano po bang gusto natin? Lagi na lang yung tax sa tao kukunin, samantalang yung PITC, kumikita ang gobyerno doon para sa kabanang bayan. Kami po, kahit simpleng manggagawa, sa panahon po kami nagtatrabaho araw-araw, gusto rin naman po namin habang kami nagtatrabaho, nagsisilbi rin kami sa bayan. Masarap pong magtrabaho kasabay ang pagsisilbi sa ating bayan. Salamat po. Mali po ba sweldo ng mga manggagawa? Mali po, sir. Kanya nga po itong gusto namin eh. Salamat nga po dumating sa PITC ang isang Mr. Joscoro Esteban na lumalaban para ayusin ang PITC. Kasi nga po, nakulit ko po kanina sa aming opisyal na salaysay, mahigit na pong 10 taon, pamula nung dumating ang CIC sa amin, walang paggalaw sa aming mga sweldo. Magkano po yung hinihiling ninyo na sweldo dapat sa inyo? Huwag po natin pag-usapan ngayon, hindi rin siya. Ang gusto po namin madagdagan. Wala po pong CPA, hindi pa po matuloy-tuloy. O ang CPCBS, sana may panupad sa amin yun.
dito po tayo mag-umpisa, sir. Pasensya na, sir, hindi ako makapagsalita sa inyo tungkol doon. Kung sakasakali po, sir, na hindi manawagan ninyo, possible ba? Kayo, ayaw po namin dumating sa ganon. Kanya nga po kami dito sumusuporta sa pagkilos ng management. Pero kung sakali po, na magbabag down ng lahat, doon po kami nabuhay eh. Union po kami. Ilalaban po namin ang karapatan namin. Kasi di ba pwedeng matigil na operation pag mas po? Ay, kung yun po ang hinihingi ng pagkakataon. So possibly ba pwedeng mangyari yun in case na yan, no? Sige namin gagawin yun. Titiis ka lang muna. Sino bang gusto magtanong pa? Sandra Aguinaldo. Tanong ko lang po kung open kayo sa buyout if the price is right and how much is the right price? Okay, sino gusto sumagot? Hindi sa level namin yun. Oh, pero my opinion, opinion ko, ang dami na natin pre-nivitize. Ito naman yung mga natitirang ganito, hayaan mo lang sa pamahalaan. Ang dami na, diba? Ang dami na naman eh. But that's my opinion, that's not official. Okay? Of course, that question can be answered by those in the higher ups. Diba? Yung policy mo. Pero dito, at 2.5, ano yung price is right nila? Sa amin, kung ano, bayaran nyo muna yung mga, yung nawala na 1.5 billion a year before, na dapat 64p. Diba? Mag-accounting tayo dun sa mga dapat na bayaran muna. Diba? Muna. Dagdag lang ha, binisip mo lang idadagdag ko. Kapayag ba kayo basta na lang bibili, di pa dapat naka-video. Dapat ibibid sa public. Diba? Wala ako against sa development. Kung sino makatulong para bumili sa pag-unlad ng bansa, suportado natin yan. Kung tama, ilagay naman sa tama. Sinasabi nga ni President BBM, kasi kung ayaw na natin magdagdag ng tax, ayusin na lang ang pagpapatakbo ng mga posisyon na nandiyan ngayon. Ngayon, buyout, bakit hindi ibig? Malay mo baka may nag-bid ng 50 billion, may nag-bid ng 100 billion. Bakit aasa tayo sa 2.5 billion? Kasi okay din yun eh. Sabi nga ng chairman namin, kung talagang i-buyout nila, di singilin namin ng rental ng highway kasi hindi naman kasamang highway yun eh. Diba? Ang highway, more or less, mga 100 billion ang halaga nun eh. So kung mag-rent kami, hindi kayo mag-compute sa other rental ng highway kasi negosyo na yung mangyari sa kanila eh. Pero para sa akin kasi alam ko may batas naman tayo dyan. Bakit natin i-buy out? Ibig natin. Tingnan natin kung baka mas kikita ang gobyerno, baka makatugon sa mga pangangailangan ng pananalapi ng gobyerno.